Laan na siyang papalit sa tradisyonal na paradang karaniwang ginagawa tuwing ginugunita ang araw ng paggawa. Nabigong ipaliwanag ng National Economic and Development Authority ang umano'y itinuturo nitong pag-overprice ng mga kumpanya ng langis. Nanindigan naman ang mga kumpanya ng langis na tama ang kanilang pagpepresyo sa kanilang mga produkto. Ang detalye sa Express Balita ni Jess Caduco. Bigo ang kinatawa ng National Economic and Development Authority na ipaliwanag ang pahayag ni Secretary Ralph Recto na overpriced ng 8 piso ang presyo ng gasolina. Sa ipinatawag na pulong ng Department of Energy kanina, walang may naipakitang basihan ng NEDA kung paano nito nakuha ang 8 pisong overprice. Sa datos na ipiniresenta ng mga kumpanya ng langis, lugi pa nga daw ang mga ito ng bilyong piso noong nakaraang taon dahil hindi na ipapatupad ang tamang suggested retail price dahil sa matinding kompetisyon sa merkado. Si Recto naman ay di nakadalo sa pulong dahil kasalukuyan siyang nasa ibang bansa. But I want to assure the public that that definitely is not a correct analysis of the pricing. So, if you look at the performance of our 6 members, all of them were losing in 2008, starting with Petron. The biggest retailer is 3.9, almost 4 billion loss. Shell came out with 700 million. Chevron 1.46 billion. Total Philippines is 600 million. PTT is 1 billion. Compared to 1987, where prices were more stable, it was a better result for them. Maging ang Department of Energy ay nagsabing tama lang ang presyohan sa lokal na merkado kumpara sa presyo sa world market. At kung mapapatunayang may overpricing, sinabi ng DOE na, because if there is overpricing to the extent of 8 pesos, then we should hang these oil companies. And the only way we can respond to it is to understand the basis. So until we are in a better position to understand the basis, which we're not today because we don't really know where that number is coming from, then it's hard to respond. Or, to be more circumspect on such statements and to have some sort of respect to the agency that is responsible, and that is the Department of Energy. I guess it's sending the wrong signals to the entire business community that 2 agencies of the government is giving a different account. Samantala, aapila naman ang 3 malalaking kumpanya ng langis sa korte na wag nang buksan ang kanilang mga libro. Naniniwala silang hindi na kailangan pang kautusan dahil dati pa naman daw bukas sa publiko ang kanilang libro. Ako si Jess Caduco, Nagbabalita, Express. Samantala, umaga pa lang, paralisado na ang 95% sa transportasyon ng Davao City. Ito'y bunsod ng inilusad na tigil pasada ng grupong Transmission Piston na layong iprotesta ang umano'y hindi makatarungang pagtataas ng Department of Transportation and Communications sa multa para sa traffic violations. 50 public transport routes ang apektado ng naturang pagkilos at maraming pasahero ang na-stranded sa mga lansangan. Bilang tugon, nagpakalat na ng 30 bus ang lokal na pamahalaan ng Davao para magkaloob ng libreng sakay sa mga na-stranded na pasahero. Habang patuloy naman ang pagbabantay ng mga pulis sa seguridad ng nasabing lugar. Patuloy na nakikipagtulungan ang pribadong sektor sa hangarin ng pamahalaan na mapagkalooban ang mga Pinoy ng hanap buhay sa harap ng pandaigdigang krisis. Isa sa mga kontribusyon nito ay ang pagbibigay ng business opportunities para sa mga Pilipino, gaya na lamang ng programang Negosyo Boost ng PLDT SME Nation. Dito, internet services at computer products ang pwedeng mapagkakakitaan. May 3 packages na mapagpipilian na makukuha sa halagang 3,000 piso lamang kada buwan. Para sa karagdagang detalye, tumawag lamang sa 101-888 o mag-log on sa www.pldtsme-nation.com.ph. 100% ng handa si People's Champ Manny Pacquiao para sa Battle of West and East match nila ni Ricky the Hatman Hatton sa linggo. Dito sisikapin ni Pacquiao na agawin ang IBO Junior Welterweight title ni Hatton. Ayaw ni Pacman na magbigay ng prediksyon kung sino sa palagay niya ang mananalo sa bakbakan.
Aniya, hayaan na lamang na ang kanilang mga kamao ang magsalita. Aminado naman ang pambansang kamao na isang malupit na kalaban si Hatton, kaya dikdikan umano ang kanyang training at sparring sessions na nagsimula noong nakaraang buwan. Atin ang mga balitang nakalap ng IBC News and Public Affairs. Hanggang bukas pong muli. Sa ngalan ni Precious Hipolito Castelo, ako po si Maricel Halili. Ako naman ang inyong katotong Bing Formento. Pansamantala kaming namamaalam at nagbabalik po bukas sa 4:30 ng hapon. Dito lang sa IBC 13. Mga katoto, mahalin po natin ang bansang Pilipinas.